Isa pong magandang araw, magandang buhay, magandang gising, mga kasambuhay, mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman, Kura Paroko ng Our Lady of Sorrows, FB Harrison, Lungsod ng Pasay, All for the Gospel. Ito po ang natatanging parokya ng Society of St. Paul sa mission area ng Pilipinas at Macau. Ito rin po ang dambana ng debosyon sa Mater Dolorosa de la Pieta at ikalawang pinakamatandang parokya ng lungsod ng Pasay sa ilalim po ng Archdiocese of Manila. Kumusta po kayo? Ngayon po ay pasimula po ng ikalimang linggo, Sunday, pasimula ng 5th week of Lent. Ito po ang huling linggo bago tayo pumasok sa Semana Santa. At ang atin pong ebanghelyo, John 12:20-33. Ito pong kwentong ito ay atin lang pong matutunghayan sa ebanghelyo ni San Juan. At ito po'y kwento tungkol sa pangyayari pagkatapos na sa kanyang pagdating sa Jerusalem sa huling pagkakataon, ay nilinis ng Panginoon ang templo ng Jerusalem, and therefore, pinalaki niya yung tinatawag na espasyo ng Court of the Gentiles, kung saan po ang mga hindi Hudyo ay pwedeng manalangin kay Yahweh at makinig sa iba't ibang mga rabay na doon ay malaya na nagbibigay ng kanilang mga turo. Kaya nga sa kanya pong paglilinis ng templo, kinote po ng Panginoon si Isaiah at Jeremiah, "My house shall be called a house of prayer for all nations," para sa lahat ng bansa. At ito po siguro ang narinig netong mga Griegong ito, mga Griego na nando doon sa Court of the Gentiles na yan. Kaya nagpaturo sila sa alagad na si Felipe, paano nila malalapitan ang Panginoong Hesus. Ito pong mga Greeks o mga Gentiles na ito, God-fearing Gentiles, ay hindi po mga osyoso. Sa orihinal na kwento po ng Biblia, sabi doon, they were accustomed to come and worship at the feast. So sila po'y regular na pumapasyal ng Jerusalem, pumapasok sa templo, sa Court of the Gentiles, upang doon ay manalangin. At tignan niyo po, ibang-iba ang kanilang attitude. Samantalang yung mga Hudyo palagi sinasabi kay Jesus, "We want to see signs." Signs. Dito naman po sabi nila, "We want to see Jesus." Si Jesus ang gusto naming makilala. Lumapit sila kay Felipe. Inilapit naman ni Felipe ang pangyayari kay Andres. Bakit kay Andres? Kasi po sa ebanghelyo, si Andres ang palaging may lakas loob na magpakilala ng mga tao kay Jesus. Si Andres ang nagpakilala kay Pedro na kanyang kapatid sa ating Panginoong Hesus. Si Andres din ang nagpakilala ng batang may daladalang 5 tinapay at isda upang sa ganon magkaroon ng himala ng pagpaparami ng mga tinapay at isda. Mga kapatid, ano ang pwede po nating makuha na mga truth points o mga katuruan dito po sa kwentong ito? Number 1, pinapakita po sa kwentong ito na totoong-totoo ang Panginoon, sabi nga po ng Ebanghelyo ni San Juan, is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Si Jesus ay para sa sanlibutan, hindi lamang para sa mga Hudyo. Pangalawang katotohanan,
Ipinapakilala po ng Panginoon sa pagbasa natin ng Ebanghelyo ngayon na alam niya, batid niya, ang ibig sabihin ng pagdadaanan niyang kamatayan, pagpapakasakit. At sabi niya, ito ay hindi katapusan kung hindi for the glory of God. In fact, ginamit po ng Panginoon ang larawan ng grain of wheat. Sabi niya, yung grain of wheat, bumabagsak yan sa lupa, namamatay, yan po ay natatabunan, subalit ito po ay hindi pagtatapos kung hindi ang grain of wheat ay muling yumayabong sa marami pang grains of wheat. Pero pangatlo, atin pong masasalamin sa mga salita ng Panginoon ngayon na ang kanyang pagiging Lamb of God for the world, ang kanyang pagiging grain of wheat sa kanyang kamatayan, na ito'y magiging daan ng kalwalhatian ng Diyos. Ito ay dumadaan siya sa human struggle. Kaya nga sabi niya, ano ba sasabihin ko kanya? Ama, anong sasabihin ko? Itutuloy ba natin ito? Kaya nga, narinig po natin sa Ebanghelyo, nagsalita ang Ama. Sa ikatlong pagkakataon sa Ebanghelyo ni San Juan, nagsalita ang Ama sa bautismo, simula ng public life ng Panginoon, nagsalita ang Ama sa Mount Tabor, sa huling paglalakbay ng Panginoon patungong Jerusalem. At ngayon, 1 linggo bago ang kanyang pasyon, nagsalita ang Ama. Nagsalita ang Ama doon sa Panginoong Hesus upang sa ganon ipakita na sa kanyang struggle, ang Panginoong Hesus ay suportado ng Ama. Mga kapatid, pagkatapos po ng ganitong pangyayari, ayon sa Ebanghelyo, John 12:36, sabi po doon, after this, Jesus left and hid himself. Umalis ang Panginoon at nagtago. Ito po ang huling pagkakataon na magsasalita ang Panginoon sa publiko. Mula ngayon, tatahimik na siya, magtatago, at maghahanda para sa kanya pong parating na pasyon at krus. Ito po siguro ang dahilan kung bakit sa ika-5 linggong ito ng Kwaresma, ugali din po ng simbahan na takpan ang lahat ng larawan, lahat ng mga imahen sa loob ng simbahan. Ayan, nagsimula na ang prayerful, private na paghahanda ng Panginoon ng kanyang sarili. Mga kapatid, hinahamon tayo sa linggong ito na tignan din ang ating mga sarili. Ano din yung mga struggles po natin sa ating paggawa ng kabutihan, struggles natin sa pagsunod sa Diyos sa ating buhay. Mga struggle natin tulad ni Jesus. Itutuloy ba natin o hindi? No? At tulad po ng Panginoong Jesus, sa panahong ito ng Kwaresma, hingin po natin ang lakas, determinasyon, na sa gitna ng ating mga struggle at krisis, tulad ng Panginoong Hesus, ang katatagan ay harapin natin, hanapin natin sa piling ng Ama. Sana po nakatulong, naka-inspire, ito pong ating pinag-usapan ngayon sa pagkagising sa umaga. Paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost sa inyo pong timeline, sa timeline ng inyong kaibigan, at gayon din po sa timeline ng inyong simbahan at faith-based communities upang sa ganon tuloy-tuloy po ang ating evangelization. At gayon din po, paki-subscribe and ask people to subscribe sa atin pong YouTube channel na Domi Guzman at sa atin din pong Facebook page na Pagkagising sa Umaga. Ngayon naman po,
hayaan yung batiin ko ang ating mga virtual parishioners mula sa pilgrimage groups, no? Ng Journeys of Faith ni Willie, Arlina at Luigi Onglao, kasama ang kanilang mga staff sa opisina, atin pong binabati si Marites. Pagbati rin po at pagpapala sa spell group ng Sapphire and Sapphire Plus, Romy, Lynn Reyes Lupac, Malu Recente, Nel Gomez, Vilma Arce, Len Esquibias at Feli Kiambao. Pagbati rin po sa Yellow Group, Attorney Grace Lara kasama si Sir Jerry, Attorney Jane San Benaventura, Dr. Cora Cabral, Attorney Grace Pulido Tan at Nonoy Tan, si Bell William D, Rosalie at Highland C at Chrissy, si Mary Joyce Brillo, Geraldine Lee, Jimmy Olaso, Mr. and Mrs. Benji Datok, at Mr. and Mrs. Mario Alingalan. Pagbati rin po sa grupo po ni Lisa Bruan, Sister Marta, mag-asawang Bibo Waga, ang lahat po ng angkan ni Jo Barameda, ni Pinky Esguera, at gayon din ang mag-asawang Rodriguez, no? Banyes Rodriguez. And greetings din po sa atin pong Journeys of Faith Pilgrim Group mula naman po noong November 2019. Si Catherine at Tom Kane, Divine Rabang, Father Divine Rabang, kumusta po? Nana Marie, Raymond and Tammy, Mon and Lady Bird Pineda, Noel, Mercy at Trish Paraso, Maricel Salapantan, Marisa at Mara Aboitis, Bernice, ang buong angkan ni Jean Gloria at ang mag-asawang Nebungko. Ayan. At gayon din po si Gay Vasquez, si Emma Leo Garcia, si Luz Hernan Clemente. Pagbati rin po sa travel group ni Susan Limhoco, ang kanyang anak na si Tonton, si Manny at Norsky Garcia, Efren Enriquez, Jeg Enriquez, Tess Enriquez, Benji at Maan Lolim, Evelyn Marcelo, Mon Rodora Obias, Michael at Mario Bonguy, Belen Behasa, Cecil Saavedra, Philip at Cora Castor. Gayon din po, pagbati po sa Light Community ni na Odette de Guzman, Susan Calalo, Dennis at Lori Cadiz, Jonah Ablasa, Debbie Albert Estrella, Angie Machika, Adora De Quito, Annalyn, Jean De Guzman, Delphine at May Heneta. Ayan. So, pagbati rin siyempre sa mga pari na nakasama po natin sa pilgrimage. Father Joe Tahonera, dyan sa Taiwan, mula sa Recoletos, Father Joe Abs, Father Randy at Father Charlie, si Father Dante Venus SBD, Father Steve Sabala, Bong Tupino, Dodo Torres ng Cubao Diocese, at gayon din po si Father Opiano. Ayan, ano? Diyan po sa Maria Clara, sa Santa Maria de la Strada sa Katipunan. Ayan, oo. So, lahat po tayo, italaga natin ang maghapon to spend the week well. My dear and sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me, guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, actions, so that I may please you and your Jesus my God, and reach heaven with you. Jesus and Mary, give me your most holy blessings. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Pagpapala po.